Nakuha na sana ni Vladimir Putin ang Ukraine kung hindi ako pumigil. Ang pahayag na ito ay ginawa ngayong araw ng Amerikanong presidente na si Donald Trump. Ngunit pagkatapos nito ay bumira siya ng kritisismo laban sa NATO. Kinumpirma niyang hindi lalabas ang Estados Unidos sa North Atlantic Alliance. Bagkus lalo pa itong palalakasin para inisin ang lahat ng mga diktador na gustong pahinain o tuluyang buwagin ang NATO. Ngayong araw, pinagsabihan ni Trump ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Diretso sinabi ni Trump na hindi niya hahayaang sakupin ni Putin ang buong Ukraine at handang dagdagan ang produksyon ng armas para sa mga kaalyado. Bukod pa rito, hayagang sinasakop na ni Trump ang mga Russian tanker ng Shadow Fleet at nagbabala siya na mas mabuting huwag makialam ang Kremlin. Bukod pa rito, diretsahang nanawagan si Trump sa bagong Pangulo ng Venezuela na agad putulin ang lahat ng ugnayan sa Russia at China at hinikayat na sundan ang halimbawa ng iba pang bansa sa rehiyon. Higit pa rito, inihayag din ng pinakamalaking kumpanya ng langis sa India na tuluyan na nitong itinigil ang pagbili ng langis mula sa Russia. Opisyal nang iniulat na bumagsak sa pinakamababa ang kita ng Russia mula sa pag-export ng langis simula ng digmaan sa Ukraine. Sa madaling salita, pinili talagang tutukan ni Trump ang issue ng langis. Ako si Alexi Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito. Bago magsimula, mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode at mag-comment. Paki-subscribe rin sa Pechi News sa Telegram. Ang link ay nasa video description. Doon namin inilalathala ang mga balitang dumarating agad. Magsisimula ako sa matinding pahayag ni Donald Trump tungkol sa NATO. Parang pinupuri niya ang alyansa. Kinikritika rin at sinasabing hindi iiwan ng mga Amerikano ang NATO. Dito, babanggitin ko ng buo ang sinabi ni Trump para sa lahat ng malalaking tagahanga ng NATO. Tandaan, 2% lang ng gross domestic product ang ambag nila sa NATO noon. At karamihan hindi nagbabayad ng bahagi nila bago ako dumating. Sa totoo lang, ang Estados Unidos ang tanga na nagbabayad para sa lahat. Pero tinaas ko ang ambag nila sa 5% ng gross domestic product at agad silang nagbayad. Lahat ng tao sa paligid ay nagsasabing imposible itong gawin, pero posible ito. Dahil bukod sa lahat, kaibigan ko silang lahat. Kung wala ako, nasakop na ng Rusya ang buong Ukraine na ngayon. Pinaalala ko na natapos ko ang 8 digmaan gamit ang sarili kong kamay. Walang saysay na hindi ako binigyan ng Nobel Peace Prize ng Norwega, miyembro ng NATO. Hindi mahalaga yon, ang mahalaga ay nakapagsalba ako ng milyon-milyong buhay. Hindi matatakot ang Rusya at China sa NATO kung wala ang Estados Unidos. Duda ako kung makakatulong talaga ang NATO kapag kailangan natin sila. Mapalad ang lahat na inayos ko ang ating hukbo noong una kong termino at patuloy ko pa rin itong ginagawa ngayon. Siyempre, hindi iyon totoo. Idadagdag ko lang na ang tanging pagkakataon sa buong kasaysayan na ginamit ang Artikulo 5 ng NATO Charter ay pagkatapos ng mga pag-atake noong Setyembre 11, 2001 at tumugon noon ang NATO. Ipagpapatuloy ko ang sinabi ni Trump, palagi kaming makakasama ng NATO kahit hindi sila sumama sa amin. Ang tanging bansa na kinatatakutan at iginagalang ng China at Rusya ay ang Estados Unidos ng Amerika na muling binuo ni Trump. Gawin nating dakila muli ang Amerika. At ngayon, may ilang eksperto na nagsasabing nagtampo si Trump sa mga Europeo dahil ayaw nilang ibigay sa kanya ang Greenland. Kaya siya nagsulat ng ganoong post. Pero sa sitwasyong ito, hindi lang mga Europeo ang dapat mag-alala. Hindi lang talaga sila, kundi pati mga Ruso. Bakit? Diretsahang sinabi ni Trump na kailangan ng Estados Unidos ang Greenland para sa seguridad ng bansa dahil malayang nakakalibot ang mga barkong pandigma ng Russia at China sa mga tubig ng Greenland at wala namang ginagawa ang Europa tungkol dito. Kaya hindi ko inaalis ang posibilidad na magkasundo ang Europa at Estados Unidos na huwag ipasa ang Greenland. Na lahat ng NATO ay kailangang magsama-sama para paalisin ang mga Ruso at Chino mula sa islang iyon. Ito ang maaaring maging kompromiso. Nagpasya si Trump na ipakita kung paano ito gawin at napatunayan niyang hindi dapat katakutan ang mga Ruso. Ngayong araw, iniulat ng European Command ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos na ang tanker na Bella 1 mula Venezuela na naging marinera at nagpalit ng bandila sa Ruso ay naaresto sa North Sea. Dapat nating tandaan na opisyal ng hiniling ng Moscow sa mga Amerikano na itigil ang paghabol sa tanker na ito. Kamakailan, mabilis na inilipat ng mga Ruso ang pagpaparehistro ng barko
sa ilalim ng Russia at sinabing hindi na ito kabilang sa Shadow Fleet kaya hindi nasakop ng parusa ng Estados Unidos. Nagbanta ang Kremlin na ituturing nilang agresyon ang pagkuha ng tanker at magpapakawala sila ng torpedo at iba pang banta. Sa una, mukhang umatras ang mga Amerikano dahil nagpatuloy ang barko papuntang Russia. Kalaunan, nang naging malinaw na patuloy pa rin ang United States Coast Guard sa pagtugis sa tanker, nagpadala pa ang Russia ng isang submarino at 2 barkong pandigma sa Atlantic para samahan ito. Parang tinatakot nila ang mga Amerikano na tipong, tingnan nyo, handa kaming umatake kung kinakailangan. Pero, lumalabas na lahat ng mga barkong pandigma ng Russia ay nandoon mismo malapit sa tanker noong sinakop ito ng mga Amerikano. Pero wala silang ginawa, pinanood lang ng mga Ruso nang sakupin ng mga Amerikano ang kanilang tanker. Ayon sa Financial Times, nagpadala ng mga eroplano ang United States Air Force na Pilatus U-28 Draco at ang eroplano ng Royal Air Force ng United Kingdom na Poseidon MRI, isa sa lugar ng operasyon na maaaring gamitin para sa anti-submarine warfare at pagmamanman. Sa madaling salita, pinaramdam lang sa mga Ruso na makinig kayo, huwag kayong kumilos, panoorin nyo lang at umalis dito. At ganoon nga ang ginawa ng mga Ruso. Sa totoo lang, sa pag-atake sa langis, doon pinili ni Trump pahirapan si Putin. Naalala niyo ba kung paano mismong mga Ruso ang nagsabi na natatakot sila sa senaryo ni Nicolas Maduro? Nagkaroon ng parusa sa langis, sinundan ng blockade, pagsakop sa mga tanker, at pati na rin sa diktador mismo. Ipinataw na ni Trump ang parusa sa Rosneft at Lukoil, at sinimulan na rin ang pagsakop sa mga tanker. Kaya lumalabas na lohikal ang mga nangyayari. Si Zelensky ay nagdagdag ng gatong sa apoy at sinabi na dapat sakupin ng mga Amerikano si Ramzan Kadyrov para ipakita kay Putin na mas mainam na makipagnegosasyon at magbigay ng konsesyon tungkol sa Ukraine. Pero si Trump sa ngayon patuloy pa ring pinipilit gamit ang langis. Hiniling ng administrasyon ni Donald Trump kay Delcy Rodriguez, pansamantalang presidente ng Venezuela, na paalisin ang Russia, China, Iran at Cuba at putulin ang ugnayang pang-ekonomiya sa mga ito. Ayon sa White House sources, kailangan ng Venezuela na makipag-eksklusibong kasunduan sa United States sa pagkuha at pagbebenta ng mabigat na langis at bigyang prioridad ang mga estado. Kailangang tuparin ng mga autoridad ng Venezuela ang mga kahilingang ito bago payagan ng Washington na magmina sila ng mas maraming langis. Ayon sa source ng National Broadcasting Company News, sinabi ni kalihim ng Estado ng Amerika Marco Rubio sa closed-door briefing noong Enero 5 na maaaring pilitin ng Washington ang Venezuela sa mga hakbang na ito dahil punong-puno na ang kanilang oil tanker. Binanggit ni Rubio na ayon sa mga pagtataya, may ilang linggo na lang ang natitira sa Caracas bago ito tuluyang maging financially insolvent na bansa kung hindi nito maibebenta ang mga reserba nitong langis. Ngayon, sabi ni Trump, nagkasundo kami na ang pansamantalang pamahalaan ng Venezuela ay magbibigay sa mga Amerikano ng hanggang 50 milyong bariles ng langis. Sabi ni Trump, ibebenta namin ang mga ito sa ilalim ng aking pamumuno, kokolektahin namin ang pera mula sa pagbebentang ito at gagamitin ang perang iyon para muling buuin ang Venezuela. Paalala, ayon sa mga source sa politika, hiniling ng Trump administration sa pansamantalang presidente ng Venezuela na pigilan ang drug trade, paalisin ang mga Iranian, Cuban, Russian at ibang ahente ng kalaban ng Washington at itigil ang bentahan ng langis sa mga kalaban ng United States. Inaasahan ng mga opisyal ng Amerika na tutulong si Rodriguez sa malayang halalan sa Venezuela at sa huli ay magbibitiw sa posisyon niya. Bukod pa rito, kamakailan ay nagbanta si Trump ng mga bagong taripa laban sa India kung hindi titigil ang New Delhi sa pagbili ng langis mula sa Russia. Ngayon, naglabas ng pahayag ang Reliance Industries, pinakamalaking pribadong kumpanya ng pagproseso ng langis sa India. Sa nakaraang 3 linggo, hindi tumanggap ng langis mula Russia ang planta ng Reliance Industries sa Jamnagar at wala ring inaasahang dating krudo mula Russia ngayong Enero. Ibig bang sabihin nito na iniiwasan na ng India ang langis ng Russia? Sa huli, ayon sa isinulat ng Bloomberg, patuloy na bumabagsak ang kita ng mga kumpanyang langis ng Russia kasunod ng pagbagsak ng presyo ng Urals, na ibinebenta na ngayon na may halos $50 na diskwento kumpara sa presyo ng Brent. Sa pagtatapos ng linggo na natapos noong ika-4 ng Enero, ang average na 4 na linggong kita ng Russia mula sa pag-export ng langis ay bumaba sa $900 at $59 milyong kada linggo.
na siyang pinakamababa mula nang magsimula ang malawakang digmaan laban sa Ukraine. Kung ikukumpara sa simula ng Oktubre, ang kita ng Russian Federation mula sa langis ay bumaba ng 35% o humigit kumulang $500 milyong kada linggo. Bumagsak ng halos 40% ang average na presyo ng Urals, pangunahing uri ng langis na ine-export ng Russian oil companies, mula nang ianunsyo ng United States ang parusa laban sa Rosneft at Lukoil. Ang pagbaba ng kita mula sa langis ay nagdudulot ng bagong problema sa budget ng Russia na noong nakaraang taon ay nawalan ng ikalimang bahagi ng kita mula sa langis at gas. At ngayong Enero hanggang Nobyembre 2025 ang mga kita mula sa langis at gas ay nabawasan ng halos 2.5 trilyong rublo kumpara noong nakaraang taon. At noong Disyembre ay naging pinakamababa mula pa noong Agosto 2020. At sa huli, isa pang kawili-wiling bagay. Sa 2026 na budget, tinaasan ng pamahalaan ng Russia ang kita mula langis at gas mula 8.6 sa 8.9. Halos 9 trilyong rubles, ibig sabihin, inaasahan nilang kikita sila ng 9 trilyong rubles mula sa langis at gas. Gayunpaman, ang mga kalkulasyong ito ay batay sa inaasahan na ang Ural na langis ay ibebenta sa average na $56 kada bariles. Ibig sabihin, 6 na mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo. Kahit sa pinakamagandang sitwasyon, mas mababa pa sa kalahati ng inaasahang pera ang makokolekta ng Kremlin, na magdudulot ng malaking problema. Dito ako maglalagay ng tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.